Eto na mga boss, the long wait is over. Nandito na tayo sa game number 7 dito nga sa NBA Finals this 2024 to 2025 NBA season. Grabe, nagawa pa rin talagang makasurvive dito nga ng Indiana Pacers dito nga sa game number 6 at naidala nga nila itong laban dito nga sa game 7. Sa pagkakataon na to ay home court advantage na dito nga para sa Oklahoma City Thunder. Kamustahin natin ang kanilang preparasyon at sino-sino nga ba ang mga maglalaro at hindi maglalaro, tara't pag-usapan natin yan. So matapos ngang manalo ng Indiana Pacers dito nga sa game 6 sa final score na 108-91 ay nagawa nga nilang maitabla ang serye sa 3-3 at maiabante to sa game number 7. Ito nga ay sa kabila ng pagkakaroon ng injury ng kanilang key player na si Tyrese Haliburton. Surprisingly na parang walang nangyari sa kanya, talagang parang walang injury kung mapapanood nyo. Pero kudos para sa Indiana Pacers dahil hindi lang ang kanilang starting lineup ang talaga nagpamalas ng kanilang husay, kung hindi pati ang kanilang bench player na si Obi Toppin at itong si TJ McConnell. Dahil nga na rin sa panguna nila Pascal Siakam, Andrew Nembhard at Tyrese Haliburton at sa kanilang total team effort ay nagawa nga nilang manalo dito nga sa laban. Para sa injury report ng Indiana Pacers, ganun pa rin mga boss, hindi pa rin makakapaglaro etong si Walker. Out pa rin siya para sa Indiana Pacers, samantalang itong si Tyrese Haliburton ay listed pa rin as questionable. Pero gaya nga ng lagi nating sinasabi na kahit nga questionable na nakalist etong players dito nga sa mga injury reports, malaki ang chance na nakakapaglaro pa rin etong player na to. Ayon nga kay Shams Charania, sinabi nga daw ng mga doktor dito nga para kay Tyrese Haliburton, eto nga ay nagkaroon nga siya ng calf strain in a multi-week injury. But it's the NBA Finals so he can walk, so he's playing. Sa madaling salita ay tinitiis na nga lang dito nga ni Tyrese Haliburton ang kanyang injury dahil NBA Finals na to. Napaka-importanting laban ito para sa Indiana Pacers dahil potentially baka ito na ang kanilang maging unang NBA championship. Para naman sa Oklahoma City Thunder, looking good para sa kanila dahil bukod nga sa magiging kanilang home court advantage ay lahat ng kanilang mga key players ay makakapaglaro. So meaning mga boss no, may advantage na kaagad sila dito nga sa mga players dahil lahat sila ay healthy. So it's a matter of team effort na nga lang talaga ang pagbabasihan natin dito at kung sino nga talaga yung mag-iinit dito nga sa laban. Hindi natin pwede agad sabihin ng tapos na porket home court advantage ng OKC ay sila na kagad yung manalo dito nga sa laban. Dahil may mga chances nga na tinalo sila ng Indiana Pacers dito nga sa kanilang home court. Eh hindi naman itong Oklahoma City Thunder na may mga chances din na tinalo nila itong Pacers dito nga sa kanilang home court. Bukod pa dyan, nakasalalay din dito potentially ang magiging ikalawang NBA championship ng Oklahoma City Thunder dahil yung huling panalo nila ay nitong taong 1979 pa. Napakatagal na panahon na rin. Aswerte talaga itong Pacers at Oklahoma City Thunder dahil sa ngayon ay meron talagang isang team na magkakaroon ng isang NBA championship. Pero kung kayo ang tatanungin mga boss no, sino sa tingin nyo ang mananalo this 2024 to 2025 NBA season? Kung gusto nyo pa ng more basketball updates ay huwag nyong kakalimutang i-follow itong ating page.